Okay, maganda yung tanong ni Sergio Alvarez. Sabi niya, Doc, sana manotice yung tanong ko. Naaapektuhan po ba ang growth development ng aso ko na Belgian kapag pinastad ko ng maaga, 10 months old pa po siya? Okay, so definitely there would be, no? Compared sa kung hindi mo siya ipapastad. Ito yung reasoning dyan, no? Although, medyo complicated yung tanong po ninyo. It's not as simple as it might look. Ganito po kasi yan. Ang mga dogs ay umaabot sa kanilang adult size pagdating ng mga 1 year. Yung height niya, doon pa lang madedetermine kapag dating po ng 1 year. Kaya yung 10 months old po ninyong tuta, hindi pa niyan maaabot yung adult size niya. Ngayon, alam ba ni Sir Gio kung ano yung maximum adult size ng aso niya kung hindi man niya ito pinastad, and given na wala siyang mga parasites, wala siyang sakit, and maganda yung nutrition niya, kung SDN42 ang pinapakain niya, the best dog food in the multiverse. Kaya kung ang mga factors are all ideal, all optimal, ano ba talaga ang magiging height ng aso ni Sir Gio pagdating ng 1 year? He probably doesn't know at this point in time. Hindi mo alam, Sir Gio, di ba? Ngayon, kung ipapastad niyo yan, paano mo naman malalaman kung nabuntis nga yung aso niyo, naging nanay na siya bago siya mag 1 year, nanganak na siya pagdating niya ng 1 year, kasi 2 months ang gestation, yung pagbubuntis. Paano mo nalaman na hindi niya naabot yung adult size niya? Kaya medyo komplikado po yung tanong, no? Pero ito po yung reasoning naman dyan. Una, syempre, magkakaroon ng changes. Kapag ka nabuntis kasi yung aso ninyo, mag-develop ng fetus, ang average size ng litter o yung dami ng mga puppies ng isang Belgian Malinois dog, no, ay nasa mga 8 puppies. Minsan umaabot pa ng mga 12 yan, 13, 15 pa nga. At iba, mas marami pa. At nasubukan na po namin yan sa Manalo K9, sa mga binibreed namin mga Belgian Malinois. Ang pinakamarami kong na-produce na aso siguro mga sa 13 or 14. 1 liter lang yon. So imagine niyo kung yung aso ninyo ay pinastad ninyo at nabuntis at ganong karaming puppies ang na-produce sa loob ng aso ninyo, it would definitely be a taxing situation sa loob ng katawan ng aso ninyo. May competitor na ngayon yung aso ninyo sa development niya doon sa mga nutrients na pumapasok sa katawan niya. Yung mga puppies ngayon na nagde-develop, mga embryos, mga fetus, ay magkakaroon ngayon ng kakompetensya yung mga cells ng aso ninyo na rapidly growing, including yung mga bone cells niya na nagde-develop, at yan ang nagpapahaba sa mga buto ng aso, at sila yung nagpapangyari na tatangkad yung aso ninyo. Baka naman yung pinapakain ninyo sa aso ninyo, imbis na sa growth niya mapupunta ngayon sa growth ng puppies niya. It could be also na mag-share naman sila doon. And kung ang pinapakain mo ay napakaganda na dog food, kagaya ng SDN42, yan ang the best dyan. Baka naman hindi naman maging competing. Baka naman dahil ang ganda ng nutrition niya, baka naman tuloy-tuloy yung pag-grow ng aso ninyo and tuloy-tuloy din ang pag-develop ng mga fetus niya. Okay, that's your best bet kung talagang you decide to have your dog stud. But many people recommend na wag ninyong ipapastad yung aso ninyo pagka ganyan pang kabata. Not just because of the problem sa stunting ng growth or mapapaliit yung aso ninyo or hindi siya lalaki sa maximum size niya, but it could be also yung emotional make-up ng aso ninyo ay hindi pa ganun ka well-developed. Ano pa't magka-problema siya sa panganganak, ano pa't magka-problema siya sa pag-aalaga ng mga puppies, baka hindi rin niya alagaan na maayos. Just like sa humans, no, kapag ka nabuntis na masyado pa maaga, hindi pa ganun ka-mature yung emotions, baka naman magka-problema siya sa pagiging nanay niya. Baka naman hindi niya maalagaan ng mabuti yung magiging anak niya. Could be the same sa mga dogs. Of course, may mga tao din, no, kahit bata pa, sobrang mature na ng pag-iisip. Meron din mga tao din na, alam mo, 30 years old, 40 years old, ay bata pa rin mag-isip. Kaya iba't iba po ang mga sitwasyon. Ganun din sa mga dogs. Baka iba-iba din ang sitwasyon. Kaya for me, no, tinitingnan ko, if I had a dog that is 10 months old and nag-stud and gustong-gusto ko na siya i-breed because of the qualities I see in that dog, because of the bloodline I see in that dog, and because of the availability ng stud ko na isang buga na lang siguro yung stud ko at last chance na niya makapagpabuntis ngayon, and my only bitch that is available for mating is my 10-month-old bitch. Ayan. So, it could be na i-weigh ninyo yung facts
i-weigh ninyo yung options ninyo based on the individual, based on your own situation, rather than yung sinasabi ng iba. So, if I were you, no, if I were not really decided or I really don't need to breed, I will let it pass muna. Mag-breed na kayo on the second heat kapag more than 1 year old na yung aso ninyo para fully grown na siya and emotionally mature na siya more than it is right now or she is right now. Ayan po yung maipapayo ko sa inyo. Kasi yung bone plates, tumitigas yan, nagka-calcify yan pagdating na ng 1 year old. So ngayon, your dog's bones are still growing. No, baka it's good to let it grow muna at sa maximum na growth na pwede. Okay, so again, SDN42 ang the best kapag kino-condition niyo yung aso niyo for breeding or kung gestating na siya, ibig sabihin buntis na yung aso niyo. SDN42 is the best for all stages, for all breeds, for all situations. SDN42. Akala nyo lang mahal yan, no? Para sa mahal naman yung SDN42. Mahal siya per kilo pero mura lang siya kapag sinunod nyo yung feeding guide. Pag pinakain nyo ng pinakain yung aso nyo, syempre gustong-gusto nyo kumain ng kumain. Pagka sinobra nyo yung pagkain, masasayang lang yung pera of course dahil nag-overfeed kayo. Tapos lalambot pa yung poops, babaho yung dumi. Pero sa right amount, makakatipid ka. Ang ganda ng poops, ang ganda ng amoy ng poops. Hindi naman maganda yung amoy ng poops. Pero makakuha nung aso mo yung maximum nutrition niya. So, at 10 months old, think twice. But maraming mga factors kasi na nagka-come into play na makakonsider pa po natin. Wala kasi akong alam na study na ginawa na because of the hormonal changes of pregnancy ay tumigil na yung growth ng growth plates or tumigil na yung growth ng aso. Wala po akong narinig na ganyang study. So, I could not say for sure kung talagang masustunt ba siya or hindi. Pero, if your dog has the best nutrition, SDN42, and your dog naman is healthy, your dog is matured compared to, other dogs, baka naman hindi naman makaka-apekto ng ganon yon, no? But again, it's your decision and it's your dog. So kayo na po ang mag-decide niyan. But yun lang po yung mga naisip ko sa tanong ninyo. I hope na nakatulong ako sa inyo kahit hindi. I hope na nakapag-share ako ng ilang information na magagamit nyo ngayon to consider para makapaggawa kayo ng sarili nyong decision.